Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Namatay nga itong SWAT team leader sa Iloilo City dahil sa nangyaring operasyon sa Concepcion City proper ay nanlaban po ang kanilang target at kahit naka-protective gear pa ito ay napuruhan pa rin ito kaya dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito na nga yung sinasabi natin mga kababayan po natin na talagang mukhang lumalakas na naman ang bintahan ng droga o na may pagnanaman sa ating bansa pagkatapos bumaba itong si dating Pangulong Digong. Mula nung January hanggang sa kasalukuyan ay mahigit na 4 na tonelada na umano yung nasabat na droga ng NBI, PDEA kasama yung Bureau of Customs dahil iba ay nahuli mismo doon sa shipment pa lang at ang iba naman ay may mga intel na nakarating kaya bago pa man na-distribute itong droga ay nahuli na. Itong nanlaban mga kababayan po natin sa Concepcion, Iloilo City proper ay mahigit I think 7 million ata ang halaga ng droga na nakuha sa kanila. So talagang manlaban sila dahil big time na supplier itong kanilang tinarget mga kababayan po natin. Umabot ng halos 2 oras yung bakbakan. So imagine mo, talagang may punto sila at kaya nilang lumaban sa ating mga kapulisan. Ito po, panoorin natin. Resulta ang isang bypass operation na ikinasa ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office sa Barangay Concepcion City proper, Iloilo City sa pagkamatay ng isang miyembro ng City Special Weapons and Tactics noong Linggo, Oktubre 29 kung saan nagsimula ang engkwentro dakong alas 11:30 ng umaga at umabot ang matagal na palitan ng putok hanggang alas 2 ng hapon. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Michael Malan, 42 anyos, team leader ng SWAT team ng lungsod. Ang suspect na kinilalang si Bungbong Iturriaga ay nagpaputok ng kalibre 9mm na armas bilang tugon sa presensya ng SWAT team. Kahit pa nakasuot si Malan ng protective gear, binawian pa rin siya ng buhay matapos tamaan ng baril sa itaas na bahagi ng braso at tumagos sa kanyang kilikili. So ayan po mga kababayan po natin, kawawa naman ang pulis po na gumagawa naman ng tama at ginagampanan ang kanyang trabaho. So nakikiramay po tayo sa pamilya ng namatay mga kababayan po natin. At sumuko naman, nahuli naman itong mga drug personnel. Pero syempre, ang masakit para sa pamilya ay nawalan sila ng isang miyembro ng kanilang pamilya at ama ng kabataang naiwan mga kababayan po natin. Tama talaga na kailangan unahan mo na sila bago ka pa nila matumba. Kasi hindi basta-basta, hindi talaga basta-basta magpapahuli yung mga ganitong klaseng personalidad mga kababayan po natin. So handa talaga magpakamatayan. Tingnan mo, milyones ang halaga ng kanilang hawak na droga. So hindi basta-basta pabayaan nila yan. Handang magpakamatayan at malamang may mas malaki pang sindikato or mga big boss na may hawak sa kanila. So dapat pigain ito ng pigain para malaman kung sino talagang may hawak sa kanila. Baka posibleng nasa gobyerno pa, posibleng nasa pulis pa o nasa military, mga kababayan po natin. Before ko puntahan yan, Brother Franco, Miss Ina, nakakalungkot po itong pumasok na balita kaninang umaga that in relation sa paglinis ng ating pamahalaan, lalo na ng kapulisan natin, sa drugs operations sa mga barangay, namatayan po ng isang team leader ng SWAT, ang ating Philippine National Police sa Barangay Concepcion, Iloilo City proper. This is less than 1 kilometer away from the City Hall. Ibig sabihin, Brother Franco, actual drug operations ng recovery, Miss Ina, napakaliit lang. 7.7 million worth of shabu. So napakaliit kung titingnan, pero kung iisipin mo, ang 7.7 Hindi million... umabot ng 1 kilo yan, Kaya Eric. Oo. Wala pang 1 kilo. Wala pang 1 kilo, mga Straight nasa value. 700 grams lang. Yeah, mga ganon, 700 grams. Pero, Brother Franco, the area has been notorious. Ang napugad ng mga durugista at ang mga barangay officials dyan, barangay captain, ay binabayaran ng mga drug lords sa matagal na panahon. I should know the place. I am part of Iloilo City. Nakakalungkot itong si Police Senior Master Sergeant Malan ay namatay sa tama ng ng bala sa labanan sa loob ng community ng Barangay Concepcion City proper. Kung ikaw ang barangay captain sa lugar nito, dapat mag-resign ka. Because hindi ka panipaniwala na wala kang alam sa drug trading na ito. So tama po yung sinasabi ni Ka Eric mga kababayan po natin. Kung ganitong kalaking transaksyon ng droga, so talagang hindi ka panipaniwala. Baka posibleng kasabwat din ang mga barangay official dyan mga kababayan po natin. Alangan naman hindi niya alam o posibleng takot siya o posibleng ito yung pupundo sa kanila tuwing eleksyon.
So ngayon lang sila na tsambahan, mga kababayan po natin. Hindi katanggap-tanggap na mamamatay ang police SWAT train dito, Miss Ina. Kahapon lang nangyari. At 2 oras ang bakbakan. Imagine, Brother Franco, 2 hours in the middle of the city na malapit lang sa City Hall, kayang gumawa ng ganitong karahasan ng mga drug lords. Ano ibig sabihin nito? Anong implikasyon nito na ganito yung naririnig natin sa mga barangay na mamayagpag pa rin ang droga? Yes, bumalik. Naku. Ayun ang hindi natin pwedeng pabayaan sapagkat malaking balita ito ngayon sa Iloilo City at may news na lumabas, Brother Franco, na pumasok sa atin na ang suspects ay involved sa pamimigay ng pera sapagkat gusto nilang i-control ang waterfront area na ito. Magkakatabing mga barangay, I think 8 barangay ito na pugad noon ng drug operations. So tingnan nyo mga kababayan po natin, so nakakuha ng impormasyon itong sila Ka-Eric. Si Ka-Eric kasi is Ilonggo rin ito, na umano sila pala yung nagpupundo ng para sa election. So ilang barangay pala yung kanilang hawak. So siyempre pag hawak nila yung kapitan, hawak din nila yung ilang mga miyembro ng Philippine National Police diyan, mga kababayan po natin. Napalagay ko dapat magkaroon ng mas malalim pa na investigation patungkol sa pangyayaring ito. Bakit naka-alarma, nakahanda na agad itong mga personalidad na sangkot sa droga. So posibleng may nagbigay sila kanila ng impormasyon at nakapaghanda sila bago pa dumating itong miyembro ng SWAT team, mga kababayan po natin. So nakikiramay po tayo sa pamilya ng namatayan at buti naman nahuli at mananagot itong may gawa nga sa namatay na isang miyembro ng SWAT team, mga kababayan po natin. Bumabalik na naman ang droga. Sana ibalik ng ating gobyerno ang mas matinding kampanya laban sa illegal na droga dahil marami na namang kabataan ang mapiperwisyo, marami na namang taong bayan ang matatakot na maglalakad lalo na paggabi. Kasi syempre talamak ang droga, talamak na naman yan yung mga snatching, hold-upan, dahil yan ang kailangan nilang gawin para mapunduhan nila ang kanilang illegal na negosyo o yung paggamit nila ng illegal na droga. Kaya para sa inyong opinion, komento, mga kababayan po natin, sa pangyayaring ito, huwag kalimutan mag-iwan ng comment sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.